Maraming Etsy sellers ang nakakaalam na maaari nilang gamitin ang Pinterest para makahatak ng traffic sa kanilang shop, ngunit marami sa kanila ang gumagawa nito sa maling paraan. Marami akong nakikitang basta-basta na lang nagpo-post ng mga pin sa Pinterest sa pag-asang makakuha ng clicks, pero ang totoo, kailangan dito ng tamang estratehiya. Malaki na ang ipinagbago ng Pinterest sa nakalipas na ilang taon, kaya sa video ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano epektibong gumawa ng mga pin na talagang makakakuha ng clicks at magre-resulta sa benta sa inyong online store. At kahit saan ka man nagbebenta, maging sa Etsy, Shopify, o TikTok Shop, pinapayagan ka ng Pinterest na maglagay ng mga link. Kaya ano man ang iyong platform, siguradong magagamit mo ang Pinterest sa pamamagitan ng paglalagay ng link patungo sa iyong online store o mga produkto. Tandaan na ang Pinterest ay isang search engine. Marami ang nag-aakalang social media ito, pero hindi pala. Mas katulad ang sistema nito sa Google kaysa sa Instagram. Napakaganda nito dahil ang mga tao ay pumupunta roon para maghanap ng impormasyon at inspirasyon, at bukas sila sa posibilidad na bumili. Kaya kung ibibigay natin ang direktang link, malaki ang tsansang magresulta ito sa benta o pagkilala nila sa ating produkto o website. Ang layunin mo ay gumawa ng mga pin na makikita ng tamang target audience para mag-click sila at mapunta sa iyong store. Kaya bilang panimula, kung sisimulan mo ang estratehiyang ito, inirerekomenda kong gumawa ka ng bagong Pinterest account. Maaari itong maging personal account, pero mas mainam kung gagawa ka ng business Pinterest account. Madali at libre lang mag-sign up, pero ang pangunahing dahilan kung bakit ko iminumungkahi ang bagong account ay para maayos mong may organisa ang lahat ayon sa iyong negosyo. Sa ganitong paraan, magiging maayos at tuloy-tuloy ang daloy, hindi lang para sa karanasan ng customer, dahil totoo namang tinitingnan ng mga tao ang iyong mga Pinterest board, kundi pati na rin para sa Kaya huwag gamitin ang iyong personal na Pinterest account kung saan mo inisave ang mga ideya sa damit at pagkain. Gagawa tayo ng hiwalay na Pinterest account na madali nating mamo-monitor at pagkukunan ng data. Ngayon, pagdating naman sa aktwal na paggawa ng mga pin, sa totoo lang, mas simple ang proseso ng paggawa ng pin sa Pinterest noon kaysa ngayon. Dati, sapat na ang mag-post ng litrato, ilang keywords, at ang iyong link. Pero ngayon, mas matindi na ang kompetisyon sa Pinterest at mas ginagamit na rin ito bilang isang search engine. Kaya naman mahalagang magsagawa tayo ng pananaliksik para sa ating mga pin, katulad ng ginagawa nating pagsusuri sa mga produktong ibinebenta gamit ang SEO at pag-alam sa kung ano ang hinahanap ng mga tao. Mas madaling magbenta sa mga taong aktibong naghahanap ng isang bagay kaysa sa maghanap ng mga taong maghahanap sa atin, di ba? Iyan ang isang mahalagang salik dito. Ang talagang maganda rito ay mayroong medyo nakatagong feature ang Pinterest para malaman kung ano ang hinahanap ng mga tao. Marami ang hindi nakakaalam nito, hindi ko rin ito alam noong una. Ito ay ang paggamit ng Pinterest Trends. Maaaring narinig mo na ang tungkol sa Pinterest Trends dahil naglalabas sila ng taunang ulat ng mga trend para ipaalam sa iyo kung ano ang dapat ibenta at kung ano ang sikat sa kasalukuyan. Pero mayroon ding search icon na magagamit mo para i-type ang mga keyword na nauugnay sa iyong partikular na produkto o niche. Napakalaking tulong nito at talagang makikinabang ka rito kapag gumagamit tayo ng iba't ibang terminolohiya sa ating mga pin para mas mabilis makakuha ng traffic. Isa itong napakahusay na trick. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpunta sa Pinterest Trends at sa kanang bahagi sa itaas, makikita mo ang search icon. Maaari mong i-type ang iyong keyword o mga keyword at makita ang mga trend kung ano ang tinitingnan ng mga tao. Mapapansin mo ang iba't ibang pagtaas at pagbaba ng datos. Maaaring may mga bagay na nagiging trend sa partikular na panahon ng taon. Marami kang makukuhang datos mula rito. Alam kong hindi mahilig ang mga tao sa paggawa ng research, naiintindihan ko yan. Pero kung ikaw ang taong maglalaan ng kaunting oras dito, makikita mo ang mga resulta. May dahilan kung bakit ibinibigay sa atin ng Pinterest ang impormasyong ito, kaya lubos kong inirerekomenda na gamitin mo ito. Pagdating sa papel ng mga keyword na ito, kapag gumagawa ka ng pin sa Pinterest, kailangan mong magbigay ng ilang detalye, larawan ng iyong produkto, pamagat, description, link, at mga tag. Sa lahat ng mga detalyeng ito, may pagkakataon kang gamitin ang mga keyword na hinahanap o kinagigiliwan ng mga tao para mas tumaas ang iyong ranking. At habang nagsasagawa ka ng research para sa iyong mga keyword, maaari ka ring maghanap at tingnan kung anong uri ng mga larawan ang ginagamit ng mga tao sa mga mas sikat na pin. Halimbawa, kung ang produkto mo ay isang trendy na dadhat, maaari mo itong i-search at tingnan ang mga larawang lumalabas na ginagamit ng ibang kumpanya at nagbebenta sa Pinterest. Kung lumalabas ang mga ito sa search results, malamang na mas mataas ang ranking nila kumpara sa mga hindi lumalabas. Kaya mahalagang tandaan ang mga bagay na ito pagdating sa aesthetics o hitsura. At muli, katulad din ito ng paraan ng pagsasagawa natin ng research kapag nagbebenta tayo sa kahit anong platform. At gaya ng nabanggit ko, hindi marami sa mga gumagawa ng pins ang nagsasagawa ng ganitong uri ng research.
Marami ang basta na lang kumukuha ng kanilang mga mock-up. Ipinopost ang mga ito ng walang partikular na plano sa Pinterest at umaasang makakakuha ng mga click. Kaya kung ikaw ang gagawa ng research na ito, siguradong magiging kapansin-pansin ang iyong gawa. Ang susunod na mahalagang bagay ay kung paano bubuuin ang copy, title, at description habang ginagawa ang iyong pin. Maaari mo itong gawin ng mag-isa gamit ang mga keyword, o kaya naman ay ilagay ang mga nahanap mong keyword at details ng iyong produkto sa ChatGPT, at hilingin dito na gumawa ng friendly na title at description para sa Pinterest. Malaking tulong ito dahil maaari mo itong i-copy at i-paste ng direkta sa iyong Pinterest pin, at pagkatapos ay ilagay ang mga kaukulang tag. Tulad ng nabanggit ko, ang mga sangkap ng isang Pinterest pin ay ang larawan, title, description, tags, at link. Maaari mong gawin ito ng tuloy-tuloy sa iyong mga pin gamit ang iba't ibang estratehiya. Dito papasok ang susunod kong punto. Ilang pin ba ang dapat i-post para sa isang produkto? Ang pangunahing estratehiya ko ay 3 pin bawat produkto sa iyong online store. Hindi mo kailangang i-post ang parehong pin araw-araw, hindi mo kailangang i-post ang pin 1, 2, at 3 ng sunod-sunod sa iisang araw. Sa halip, magpo-post tayo ng isang pin kada linggo para sa bawat produkto, isa pa sa susunod na linggo, at isa pa sa ikatlong linggo. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng tuloy-tuloy na daloy ng mga pin para sa iba't ibang produkto sa iyong store. Kapag may tumingin sa iyong Pinterest page, hindi lang 5 larawan ng iisang produkto ang makikita nila, kundi iba't ibang bersyon o anggulo nito. Napakahalaga nito dahil nakakatulong ito sa consistency at nagpapakita sa Pinterest na aktibo ka, na nagpo-post ka at alam mo kung sino ang iyong target na mamimili at kung ano ang iyong produkto. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang halimbawa nito. Narito ang isang produkto na gagamitan ko ng 3 magkakahiwalay na pin. Ito ang unang pin na ipinakita ko sa iyo kanina, narito na ito. At mapapansin mong mayroon akong 3 magkakaibang bersyon sa aking mga draft. Pareho lang ang setup nito, inihahanda ko ang description, pati na rin ang mga tag at title. Ginagawa ko ito para sa 3 magkakaibang larawan, na may kanya-kanyang at hashtag sa description. Nakuha ko ang lahat ng ito mula sa ChatGPT. Humihingi lang ako sa kanya ng iba't ibang bersyon para sa iisang produkto. Ganito dapat ang maging hitsura ng estratehiya para sa isang produkto. Kaya ang pin na ito ay i-schedule ko para sa unang linggo, ang isa naman para sa susunod na linggo, at ang isa pa para sa ikatlong linggo. Gagawin ko rin ito para sa iba't ibang produkto na may tig-3 bersyon, di ba? Kaya sa unang linggo, ipapublish ang pin na ito kasabay ng iba pang mga produkto. Susunod naman ang para sa ikalawang linggo at ikatlong linggo. Sana ay malinaw ito. Sa ganitong paraan, hindi sunod-sunod na iisang pin lang ang ipopost mo sa loob ng 3 araw, sa halip tig-iisang pin lang ang ilalabas para sa bawat produkto kada linggo. Bilang panimula, halimbawang gusto mong i-market ang 5 produkto mula sa iyong online store. Sa Pinterest, dapat ay mayroon kang kabuuang 15 larawan, na nangangahulugang 15 pin ang gagawin. Narito ang visual na paliwanag. Sa unang linggo, mayroon kang 5 magkakaibang produkto. Siyempre, maaari kang magdagdag pa kung gusto mo, pero halimbawa lang ito. Mayroon akong 5 magkakaibang produkto rito na ipopost ng sunod-sunod, di ba? Hindi ako magpo-post ng 3 parehong phone case, sa halip pag-iiba-ibahin ko ang mga ito sa aking Pinterest account para manatiling maayos at organisado. Ang lahat, pagdating sa ikalawang linggo, gagamitin ko ulit ang parehong produkto pero may ibang variation at larawan, tulad ng makikita rito sa itaas. Hindi ko binago ang mga mock-up na ito. Pero nakuha mo siguro ang punto. Sa ikalawang linggo, mayroon kang 5 magkakasunod na post para sa parehong produkto. Sana ay malinaw ito. Sa ganitong paraan, na ma-market mo ang iba't ibang produkto mula sa iyong online store sa Pinterest nang hindi nawawala ang ganda o aesthetic nito, at hindi rin nabibigla o napupuno ang algorithm ng iisang produkto lang. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga resulta at kung ano ang dapat asahan. Maging tapat tayo tungkol sa Pinterest. Dahil isa itong libreng marketing strategy, hindi tayo gumagastos sa ads. Para makakuha ng napakaraming traffic ng biglaan, itinuturing ang Pinterest bilang pangmatagalang diskarte. Napansin ko na kapag mas consistent ka sa Pinterest, mas ipinopromote nila ang iyong mga content. Ang maganda sa Pinterest, kahit ang mga pin na ginawa ko pa noong nakaraang mga taon ay nakakapagdala pa rin ng traffic sa akin. Hindi nila ito ikinakahon sa kaisipang, 3 taon na ang pin na ito, hindi na natin ito ipapakita. Sa halip, patuloy pa rin nila itong ipinapakita sa mga tao para sa pangmatagalang engagement. Kaya kung may maghahanap ng kaugnay na paksa, maaari pa ring lumabas ang iyong pin. Hindi ito tulad ng social media kung saan kapag hindi ito nag-perform ng maayos sa unang 20 minuto matapos itong i-post ay ituturing na agad itong bad video o bad photo at itatapon na lang. Sa Pinterest, tinitingnan at ikinakategorya nito ang content batay sa mga keyword, kaya patuloy pa rin itong makakakuha ng traffic sa mahabang panahon. Maganda ito dahil bahagi ito ng long-term strategy. Kung maglalaan ka ng oras para gawin ito, maaari kang patuloy na makakuha ng traffic sa loob ng mahabang panahon, mga buwan at taon.
Gayunpaman, maaaring mga ilangan ng oras bago mo makita ang mga unang resulta sa impressions na siyang nagsisilbing analytics para sa iyong mga pin. Kaya ang payo ko ay bumuo ka ng strategy na sumasaklaw sa 1 hanggang 3 linggo at asahan mong makakakita ka ng mga impression na maaari nang suriin sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Alam kong hindi ito mukhang masyadong masaya pero makatotohanan ito at epektibo sa pangmatagalan kung susundin mo ang mga estratehiyang binabanggit ko. Kung gagamitin mo ang mga asterisk Pinterest trend asterisk sa iyong paghahanap, maaaring mas mabilis na tumaas ang iyong mga asterisk impression, pati na ang bilang ng mga taong tumitingin at nagkiklik sa iyong mga asterisk pin, dahil gumagamit ka ng mga bagay na sikat o trending. Kaya naman mainam na isama ang mga asterisk keyword asterisk na ito at lumikha ng mga bagay na aktwal na hinahanap ng mga tao. Tandaan din ang mga asterisk, timeline asterisk o panahon ng pag-iral ng mga ito dahil malaki ang maitutulong nito para mas mabilis na makahatak ng asterisk traffic asterisk sa iyong tindahan. Ang mga asterisk pin asterisk ay maaaring magdala ng asterisk traffic asterisk sa loob ng mahabang panahon, mula buwan hanggang taon. Ngunit sa kabuuan, ang layunin natin ay mapapunta ang mga tao sa ating tindahan at mahikayat silang bumili. Asterisk convert. Kaya naman sa paggawa ng ating asterisk pin, may ilang bagay tayong magagawa upang masigurong mapupunta talaga sila sa ating tindahan. Normal lang na may mag-click sa iyong asterisk pin asterisk at pumunta sa iyong asterisk site asterisk pero aalis din agad. Ayos lang iyon. Makikita mo ang datos na iyon sa Shopify man o Etsy at makikita mo ang traffic asterisk na maaaring hindi na uuwi sa pagbili. Ngunit ang ipinapahiwatig nito ay may nag-click sa iyong asterisk pin asterisk at nagkaroon ng interes sa iyong produkto. Narito ang ilang mahahalagang payo para mapapunta ang mga tao sa asterisk checkout. Ilagay ang asterisk link asterisk ng asterisk checkout asterisk ng produkto sa iyong mga asterisk Pinterest pin. Halimbawa, kung nagbebenta ka ng partikular na produkto sa Shopify, maaari mong kunin ang asterisk link asterisk mula sa mismong asterisk checkout page asterisk nito. Sa ganitong paraan, kapag nag-click ang tao sa iyong asterisk item, automatiko silang dadalhin sa asterisk checkout page asterisk sa halip na sa asterisk product page asterisk lang. Napaka-epektibo nito dahil kung alam na ng tao na gusto nila ang produkto, maaari na nilang ilagay agad ang kanilang impormasyon o gumamit ng Apple Pay, PayPal, at iba pa, at mag-checkout agad. Malaking tulong ito para mapataas ang iyong asterisk conversion rate. Kung nagbebenta ka naman sa Etsy, hindi mo ito magagawa ng eksakto sa ganoong paraan. Pero siguraduhin na ang asterisk link asterisk na ginagamit mo sa iyong asterisk pin asterisk ay direktang tumutukoy sa partikular na produktong iyon, at hindi sa kabuuan ng iyong Etsy asterisk shop. Isa ito sa mga bagay na nakakalito sa akin noong nagsisimula pa lang ako. Nagpo-post ako ng mga pin na nakaturo sa mismong Etsy shop ko sa halip na sa mga partikular na produkto. Nagtataka ako kung bakit may pumupunta naman sa shop ko at may mga nag-a-add sa favorites, yung mga notification na nagustuhan ni ganito ang shop mo, pero hindi naman sila bumibili. May ilang dahilan kung bakit nangyayari iyon. Kung may bibisita sa shop mo, lalo na't napakaraming produkto na ang nakalagay doon, maaari nilang i-favorite ang shop mo para makabalik sila mamaya. Kapag nag-click sila sa mismong larawan, direktang mapupunta sila sa partikular na produktong iyon at maaari nilang piliin ang Add to Cart sa Etsy. Kahit hindi sila bumili agad, nakalagay na ang produkto sa cart ng kanilang Etsy account. Kaya sa susunod na bumisita sila sa Etsy, makikita nila ang produkto mo roon. Ito ay isang bagay na matatandaan nila at magpapabalik sa kanila. Kaya sa tingin ko ay napakahalaga nito kapag gumagawa ka ng iyong pin. Balikan natin ang mga hakbang para sa iyong bagong Pinterest marketing strategy. Ang unang hakbang ay ang paggawa ng bagong Pinterest account na naka-brand para sa iyong online store. Susunod, magsasagawa ka ng research tungkol sa mga keyword, uri ng Pinterest content, mga uri ng pin, mga uri ng larawan, at iba't ibang klase ng pins. Pagkatapos, gagawa ka ng iyong mga pin at pin series para hindi sunod-sunod na parehong pin ang iyong ipopost. Pagpapalitan natin ang iba't ibang uri ng produkto at i-schedule ang mga pin para sa isang 3-week strategy. Pagkatapos ay ilalatag natin ang ating post strategy at susuriin ang data pagkalipas ng ilang linggo o buwan upang makita kung ano ang epektibo at kung ano ang hindi. Gaya ng sinabi ko, isa itong long-term strategy pero talagang gumagana. Kaya gamitin mo ang mga libreng marketing strategy na ito, lalo na kung ayaw mong gumastos agad para sa mga ad. Napaka-epektibo ng mga pamamaraang ito at lubos kong inirerekomenda ang paggawa ng mga ito para sa isang matagumpay na Pinterest strategy. Maraming salamat sa panonood. Ang lahat ng mga bagay na tinalakay ko ay ilalagay ko ang link sa description. At umaasa akong makikita ko kayo sa susunod na video.